respect to Mr. former Yusek Olaivar. You have Excuse Mr. me, Your Honor. Me? Yes. Sorry, Bernardo. Mr. Bernardo's testimony where he identified Trigiv Olaivar of the DepEd. Sometime in 2024, Olaivar personally called me for meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly for the Office of the Executive Secretary. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olaivar. Yusek Olaivar told me that commitment is 15%. Boss, quote unquote, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion. Engineer Alcantara would collect and deliver the agreed 15% commitment to me, meaning Bernardo, which I delivered or caused to be delivered to Yusek Olaivar in Magallanes, Makati. Would you care to comment, Mr. Olaivar, as to the allegations that have been put forth against you? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Ako po, I deny those allegations. Wala pong katotohanan, Mr. Chair, Your Honor. Lahat po from the communication to nag-deliver to kay ES daw po, na wala naman po akong personality kay Executive Secretary. That time, kung 2024 baka yun yung papasok po ho kami sa DepEd. Wala. I mean, kahit nakakausap po sa Executive Secretary, hindi po. And sa deliveries po, 15, wala po, Mr. Chair, Your Honor. Would you care to perhaps give your own understanding of bakit ka therefore sinasangkot dito? Actually, malaking pala. Siguro, sabi mo kasi hindi totoo. Yes so po. I'm sure na-shock ka. Yes po. I'm sure Totoo naisip po mo, teka, bakit ako pinupuntirya rito? Totoo po yun, Mr. Chair, Your Honor. So bakit kaya? The- Anong sagot mo? Ay, ako lang medyo palaisipan po sa akin, Mr. Chair, Your Honor. Dahil kilala ko po si Yusek Bernardo, Yusek siya, Yusek po ko, and from previous yung na sinabi niya na kung paano kami nagkakilala. Pero hindi ho kami nag-away, hindi ho kami nagdebate. Wala akong makitang rason na kung bakit ako po ini-implicate niya. Even sa akin po. And sa pamilya ko, naging malaking palaisipan po na kung bakit po na-implicate po rito. Mr. Chair, Your Honor. Okay, so again, that is a general denial, no? So you are asserting, you're telling this committee that Mr. Bernardo is a liar. Dun po sa allegation niya sa akin, yun lang po yung kaya ko pong sagutin. Yes, that he is lying. Opo, Mr. That he is a liar with respect to Dun po sa... the allegations against you. Yes po, Mr. Chair, Your Honor. Okay, thank you. We go na. Pangilinan, Yes. follow-up lang. Please go ahead. Alam mo, pag tinignan natin yung GAA, lalabas doon yung sinabi niya, mahirap ang invento ng figure, ha? Lalabas doon yung 2.85 billion from the unprogrammed appropriations. I'm not addressing this to you. I'm just saying na paano mag-iimbento ng numero si Yusek Bernardo. Mahirap yun. Eksakto pag tinignan natin yung General Appropriations Act at yung SARO na na-release, may listahan ng items. Eksakto, 2.85 billion. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Si Engineer Alcantara, kilala mo? Na-meet ko po dahil po yung sa DepEd po kami, kapag parang nagkaroon po ng lakad si Presidente sa Bulacan. So kami po yung magkakasama nyon, nandun po siya. Tungkol po ito dun sa classroom after po mabaha yung Bulacan. So tumulong po sila sa pag-repair bago po dumating si Presidente. Your Honor. So kilala Mr. mo Chair. si Engineer Alcantara? Opo, Mr. Chair. Ano yung Magallanes? Meron ka bang bahay sa Magallanes? Wala po, Mr. Chair, Your Honor. Ako rin po, yun din po isa na kinagulat ko po, Mr. Chair, Your Honor. Would you care to clarify, Mr. Bernardo, ano yung Magallanes? Would you know why? Just a brief explanation or a... Mr. Chair, kasama po doon sa pinaliwanag ko sa aking affidavit,
meron pong instances na merong delivery doon sa Magallanes area. So yun po yung, bago po mag-expressway ng South. Is it a public place or a private? Yes po, Mr. Chair, public place. Public place. Public place po, sa Okay. parking po doon. Okay, okay. Ikaw ba umuwi sa Magallanes, Mr. Olaivar? Mr. Chair, Your Honor, no po. Makati, you go home to Makati? No po, Mr. Chair. Your Where do you Honor. go home? Paranaque po, Mr. Chair, Your Honor. Okay, Paranaque. Okay. We go to Mr. Ngu. You two have been identified in the affidavit of Mr. Bernardo. Would you care to clarify or explain what is your role according to Mr. Bernardo? Please go ahead. Yeah. Mr. Chair, Your Honor, I absolutely deny all the allegations made by Yusek Bernardo. That's the reason why I already filed a case against Yusek on defamatory insinuations. For this, I invoke the sub judice rule because it's pending already with the appropriate courts. Yes. Well, just for the record, the subjudice rule does not apply to committee hearings in aid of legislation. In fact, the Supreme Court has already ruled. Otherwise, anyone can just file a case before any court, and if he's called here to the Senate for investigations in aid of legislation, he will just say, there is already a pending case, and therefore, the sub judice rule applies. That is not so. If at all, what you can do is to invoke your right against self-incrimination and refuse to answer. But you cannot cite sub judice as a basis not to answer questions raised by any of the committees in the Senate. Just for the information of Mr. Ngu. So, based on the... So, tatlo po sila na nagde-deny. And you also, therefore, because you filed a case of defamation, you're also of the view that Mr. Bernardo is a liar, at least with respect to the allegations against you. Yes, Your Honor. Okay. Ito na lang siguro kay Ginoong Alcantara, engineer. Nabanggit ka rin ilang ulit na ikaw ang taga-bigay ng porsyento sa affidavit ni Mr. Bernardo, ni Engineer Bernardo. Do you confirm itong statement ni Engineer Bernardo? Yes, Your Honor. So, pinapatotoo mo yung lahat, no? Nabasa mo ba yung... Hindi po. Your Honor, explain ko lang po, no? Yes, go ahead. Ako lang po yung kausap ni boss, pero hindi ko po kilala ko yung sino yung mga kausap niya. Your Yes, pero ikaw ang kasi maraming beses Yes po. nagde-deliver, Yes po, Your Honor. etc. Upon the instructions. Yes po, Your Honor. So okay. So, pinapatotoo mo yung mga deliveries ng 15% kay Ginoong Bonoan. Tama po ba yun? Nakalagay dito sa testimonya na... Sir, gaya po ng bilanggit ko, nagdi-deliver po ako nung instructions ni Yusek Bernardo sa akin, pero hindi ko po alam yung detalye kung kanino niya po i-deliver. ay dinideliver mo kay Yusek. Yes po, Your Wala Honor. kang dinideliver kay ni Mr. Wala po, Your Honor. Sorry Yes. po, nakalimutan ko po magpaalam sa PG. Sorry po, nakasagot ko na. Okay lang, Pasensya na okay po. lang. O sige na, hindi na ako magtatanong Hindi po. hanggat magpaalam ka muna. Hindi po, okay na po. Okay. Yun lang po, sir. I admit, ako po yung nagdadala, pero hindi po ako yung Okay. personal na Saan nagdadala galing sa yun? kanila. Saan galing yung mga perang di pinadadala? Sa mga kontraktor, tama? Yes, Your Honor. So hindi ito public works money? Hindi. Hindi po. Hindi po. Private. Yes po. Kasi wala pa yung sinasabi ni ni Engineer Bernardo, ito yung nasa GAB pa lang o nasa NEP pa lang may 25% na, tama? O 10%, Yes, Your Honor. tama? So, hindi pondo ng DPWH. No po, Your Honor. Kinukuha ng DPWH sa mga kontraktor. Tama? Yes, Your Honor. Kasi ang mga kontraktor, yan ang, kumbaga, paraan para matiyak na makuha nila yung proyekto. Di ba? Yes, Your Honor. So, okay. So, paano yun?
marami dun sa mga proyekto hindi napatupad dahil nagkabukuhan na. Yun po yung risk nila, sir. Risk po Okay. nila. Kung di po natuloy, hindi naman po namin Hindi ba kayo hinahabol nitong mga kontraktor? hindi naman po, Your Honor. Ha? Hindi po. O hindi pa? Hindi pa po siguro. Oo. Pero billion din siguro. Daang milyon at least. Proyekto. Tama? I mean, base sa yung Bernardo, tama ba? Aabot siguro ng daang milyon o hanggang bilyon ang mga nag-advance. Pero hindi, dahil nga dito sa nangyaring flood control scam, hindi makukuha yung proyekto. Tama? Mr. Chair, hindi ko po masyadong detalyado yon kung halimbawa po yung hindi natuloy, maghahabol. Dahil most of the times po, hindi ko naman po kausap ang contractors dito. While there may be sometimes na proyekto naman na dahil po nagkagulo, hindi na po nakolekta sa kanila. Meron po Sir Kiko? ganun. Yes. Nag-advance eh. At naipit. Kasi pumutok tong flood control, nakapag-advance, nagte-text siya sa mga congressmen, naniningil. Tama ba yan, Carly? Your Honor, hindi po. Humihingi lang din po ako ng tulong sa kanila at saka syempre po, talagang may mga utang po talaga sila. Pero Yun na nga yun. hindi po ako hindi po sabi ng extortion po, hindi po. Refund, humingi ka ng reimbursement kasi nga hindi natuloy yung project kasi nagkagulo-gulo. Paano nagkautang yung congressman? Nag-advance ng contractor. Kaya nga, pero congressman yun. Hindi ko naman- na alam yun. Hindi ko na alam. Thank you. So binabanggit ninyo, dahil contractor siya eh. So inaamin niya na may mga kausap talaga. Anyway, inamin naman talaga niya na may kausap siyang mga congressman na yun na nga, na naniningil. Anyway, D. Alcantara. Nabanggit po kayo sa statement ni Yusek Bernardo na kayo po are you telling us now na wala ho kayong rekta na communication kay dating Yusek Try-Give at saka kay Mr. Ngo? Saan ho niyo dinideliver yung pera na para sa kanila intended? Kay Yusek Bernardo lang po. Pero never kayong nag-encounter ni Try-Give at saka ni Mr. Ngo? Hindi po. Hindi po, sir. Kaya nga, matanong ko lang, saan ho galing yung binibigay nyo kay Yusek Bernardo para allegedly ibigay dito sa dalawa? Sa contractor nga po. As a contractor. Yes po. So, so hindi ikaw mismo ang nag-aabot sa dalawang Ay, yan. hindi po, Your Honor. Hindi po. Pero kilala mo sila, Si Yusek. Yusek Oliver po, kilala ko po siya dahil nung DepEd inspection po ni Pangulo. Aha. What about nakita si po kami. Mr. Ngo? Hindi ko po kilala, Your Honor. So, not at all, sir, kasi base dun sa statement, hindi direkta na inaabot ninyo ang pera dun kay Mr. Olaybar at kay Mr. Ngo. Yes, Your Honor. So, dumadaan kay Yusek Bernardo. Yes, Your Honor.